paggawa ng front elevation, ito ang magiging front elevation natin na. This is our right side elevation, then this is the left side. What you are going to do is to project in the fastest way to project, to draw the front elevation. All you have to do is to project all the reference lines lang. Okay, project lang natin yung mga kakailanganin points. Halimbawa ito. Okay, kakailangan natin yung fixed windows na yan. So, project lang natin yan. The first corner. Ayan. Okay. The second corner. Para hindi na tayo magsusukat-sukat pa, no? The second is itong point na ito, no? Okay. Ito. Project. Okay. This point. Yung dalawang column, ha? Itong column na to para sa ating terrace. Okay. Project lang natin yan. Then this one, kakailanganin natin to. Tsaka natin gagamitin mamaya. So ginagawa lang to dun sa nakapag direct na kayo dun sa inyong tracing paper. So then ha. Then ito sa wall. Wall to. Itong column kasi matatapan niya yung isang part ng column na yan. Anong wall. Okay, the next fixed windows, dito tayo sa 0.35 na mga windows. Yan. Horizontal measurement to lang. Ayun lang. Dito. Yan. Check lang natin pag ganon. Then this one. Yan. Pag natapat, diretso dito. Kahit mo nyo na diretso yung line kasi parang madamitin na at magugulungan kayo. Tandaan nyo lang. Okay. So next. So yan. Yan na nakatapat. The next here, no? Ito siya. Ayan, tapat nyo lang. Project it. Make sure nyo, nakaparallel to square nyo, ha? Then the last one, do sa corner window, yan, yung 0.50. Okay? So, ayan na kayan. Yan ang mga reference nyo for the horizontal measurement or dimension. Hindi na kayo susukat-sukat. So, all you have to do na lang is ang ating vertical measurement. Okay? So, kuha na tayo mga standard measurement. 1:75 pa rin scale na gagamitin natin, ha? Ayan. So, since doon na tayo sa elevation at irregular yung slope ng ating ground, ito. Assuming na ito yung ating natural ground, no? Sa lupa, tinutungtungan niya. Make sure na ang inyong finished floor line, yung pinakaibabaw ng sahig ninyo, naka-elevate ng at least 0.20. Depende siya kung ay tataas. Ang purpose, para hindi pasukin ng tubig, no? Kalimitan yan, standard 0.20 ang taas, ano? 0.20. So, alam niyo naman paggamit na kasi nito, no? Ito ay puro tigta 10. 10, 0.10, 0.20, 0.30. Yung isang malit na kita nun, that is 0.25. Okay? 0.05, ano? 0.05, 0.10, ha? Yan ang bilang yan. This is 1 meter, 2 meter, 3 meters. Okay? So, kuha tayo ng 0.20. Gawin na natin 0.30. 0.30. Magkahan natin, ha? Yan, 0.30. Now, from the ground, okay, from the ground, kuha tayo ng 3 meters. Sa ibabaw na yan, ha? Sa ibabaw ng roof beam. Roof beam din yan, ha? Yan na yung taas. Mula sa ground, sukat kayo ng 3 meters. Standard natin yan, ha? Kasi pag niyangat mo 0.20, 2.80 na lang ang taas para doon sa gagalawan ng tao sa loob. So, this is our 0.20. 0.20 o 0.30 ginamit natin, ano? Kasi maglalagay pa tayo ng steps. 0.30, ayan. Then, this is 3 meters. Then, ayan. Gala tayo ng horizontal line. Then, for the ground. Okay? Now, eto na yung finished floor line natin, ha? Itong 0.30. Finished floor line ng ating bahay. Now, ito yung column natin, ha? Ito yung first column natin. Ito. Check natin, ano? Ito yung first column natin. Yan. Ito, sa floor plan. Nakita yung guhit na to, ibig sabihin yan, mas mataas ng konti to dito sa baba. Then, ito, mas mataas naman tong floor nito dito sa balcony o terrace. Kaya mangyari, ibababa pa natin ng 0.10 yan. Okay, 0.10 o
o 0.05 o 2 inches, ano? 2 inches, pwede na. 0.10, pwede na rin. 0.10 kasi ay 4 inches para paghakbang mo. Medyo mas, o para sa tubig, medyo mataas pa, no? 0.10. Baba natin ng 0.10 to. Ito yung ating first, no? Ito yung ating first column, ano? Para dun sa ating balcony, no? Ito yan, 1. Ito yung 1, then 2. Yan, magbaba tayo ng 0.10. Baba natin ng 0.10. Yan. 0.10. Ito na ngayon ang level ng floor sa terrace. So, sakaling umulan, malagyan man ng tubig yan, hindi papasok doon sa inyong bahay. O, ayan siya. 0.10. Ayan, i-design ko lang itong lapad noong column ko, ha. So, pwede nga 0.30 lang yan, 0.30 o 0.25, 0.20. Okay. Then, double check natin, ito yung ground nung sa sala. Since from the ground nung sala, sabi natin dito yan, ha, ground nung sala, then kitchen, aakyat pa ng 2 steps, no? Aakyat pa ng 2 steps yung sa taas, sa bedroom, ha. Ito siya. 2 steps. Anyway, ipapakita naman to doon sa sectional views. Cross-sectional, ayan, aakyat na 0.20, dalawang steps yun. 4 steps is 0.20 ang taas, kaya magiging 0.40. Yan. So, bakit natin ginagawa yan? Mamaya. From that 0.40, okay, magtataas ulit tayo ng 3 meters. No, 2.80 na lang. 2.80. 2.80. Ito, ha? 2.80. 2.80. This is 3.10, 0.20. Bagus natin. Ayan. Ito magiging roof beam ng taas. Okay? Ayan na siya. Initan natin. So, klaro. Kasi may steps dito. Ito yung sa baba. Ayan. Ngayon, mula rito, sa terrace to, no? Mula riyan, okay, mula dito, magtataas tayo ng ano ba lapad ng, ano nyo, ng rafter. Pag 2x4, that is 0.10. 0.10. Tataas nyo dito, ha? 0.10. Taas ka ng 0.10 para dun sa tungtong, itutungtong na 0.10. Rafter, ha? Ayan, yan ang reference mo. 0.10. Okay? Ngayon, ito, since naka-slope tayo, depende kung gaano height ng inyong slope. Magtataas pa tayo dito. Dito pwede nyo lagyan ng bintana, no? Yung division, partition ng ating taas sa bedroom, ano? Pwedeng 1 meter, pwedeng 1.20, depende sa inyo. Makita natin yung slope. Okay? So, tataas natin from 3 meters, ha? Ano na, this is, yan, ano na. Doon sa, yes, 2.80. 1 meter, 150, depende, ha, sa gusto niyo. O, check natin kung ano maganda. Try natin 1.20. 1.20. Ayan, 1.20. Siyempre, maganda din kayo ng 0.10. Tignan natin yung slope. Yung slope niya. Ito yung 0.10. Kabila, ito siya. Yun. Yan ang slope ng bubong. Okay? Ito yung wall. O, ito yung 0.10, ha. Para ma-visualize natin ito yung rafter. Ayan. Ito yung wall. Okay? Ngayon, dito naman sa baba. Kung itinaas natin ang, tingnan natin, ha, para maging pareho yung kanyang slope. 0.10 din dito. 0.10 dito. No? Ito natin, 0.10. 0.10. Tapos dito, tingnan natin kung pwede natin ipareha ng point na 1.20 taas kanina, no? Dito. Mula sa 3, 1.20. 1.20. Ayan. 1.20. Okay. Tapos 0.10. Tingnan natin, ha. O, ano magiging itsura. Okay. Check natin. O, ayan. Kapag tinaas to, okay, saka natin iayos ngayon yung mga bintana ngayon. Okay. Mag-erase muna tayo, ha. Wala akong erasing sheet. Ito muna erasing sheet. Ngayon itong diskarte. Piece of paper lang. Protektahan yung maaaring mabura.
Okay. Yan ang diskarte Pinoy. Para ma-visualize natin, no? Marami ng panggulo. Protektahan. Ayan, librahin natin to. Ito. Mas maganda, mainam. It's better to have your racing shield. Pero kung walang wala. Okay. Then, dito sa mga fixed windows. Ayan. Wala guys. Simple as that. Raise na natin. Diba? Okay. Walis pa natin yung iba. Ito na siya guys, ano, yung ating finish. So, kulang na lang na specification. Ayan siya. So, from ito, mapapansin niyo, even the height, ano, importante ito, yung height. Okay. Kasi sa structural, yan ang magiging base yan. So, starting here, mula doon sa pinakababa, niya, since regular shape yung topography ng ating land lote, ayan, by slope siya, slide siya. So, mula doon sa gagawin yung pinakapatag ng ground is 2 meter ng height niya, papunta sa beam nitong balcony. Tapos, yung beam ng balcony, ang dapat niya, okay, 0.30. Ngayon, mula doon naman sa 0.30, bababa mo siya ng 0.10 para doon sa finish floor line niya. Ayan, ang finish floor line. Doon lang sa balcony, ha? Ngayon, mula doon sa 0.30, yun naman ang finish floor line doon sa living room. Ito yan. Finish floor line ng ha? Finish floor line ng living room. Okay? Ngayon, dito sa finish floor line, magmula doon sa finish floor line naman, ito siya. Okay? 0.30. Tataas siya ng 2.80 naman. Kasi sinukat natin 3 meters. Yun naman yung beam. O reinforced concrete beam. Dito ha. Yan o. Doon tutungtong yung ating rafter para sa baba. Tapos yung baba niya naman ang beam. Kaya makita niyo halos konti ng line niya para doon sa bintana. Doon sa taas, ano? Maliit lang siya. Kaya mula doon sa RC beam na yan, tataas lang siya ng konti ng 0.80 para naman dito sa pinakababa noong roof beam din. Kasi puro beam yan, tungtungan ng ating roof, ano? Ng rafter. 0.80. Ngayon mula doon sa 0.80 naman, yung kanyang slope ay 1.20 sa taas. Ayun, ano? Kanina binago natin yun. 120 lang kanina, pero tinas natin in 2 meters. Okay? Now, dito naman tayo sa mga fixed glass. Yung design na to, okay? Yan, yung design na yan. Actually, ito ay hindi naman window, ano, yung 1.20 by 1.20. So, ang ginamit ko dyan, may 0.60 yung taas niya, then window na. No? Kung titingnan niyo sa actual, ito yung resulta niyan. Ito yung inner or interior position niya, no? Yung mga fixed window na yun. Sample lang siya. Tapos yung awning, ito naman, ito ay awning window. Okay? Ito yung sample niya. Ngayon, you have to specify. So, yung mga makikitang features dyan, ha? So, specify natin. First, halimbawa, ito. Anong gagamitin natin materials dito? Halimbawa, nilagay natin. This is stainless. Stainless. Made of stainless. Baluster. Lagay natin, ha? Kasi nagdi-design nga kayo. Stainless ballast. O, baluster. So, saka natin lalagyan ng arrow, no? Lagay natin arrow. Lagyan nyo arrow, gamit lang ng fine thin line. 0.1. Technical pen kapag iti-trace na ninyo to. Okay? Then, lagyan ng arrow here. Next, ito fixed window. Ilagay nyo fixed window, then specify ninyo kung anong gagamitin. Fixed window. Bronze, ganyan, anong klase ng salamin? Bronze. Kulay niya, gusto nyo bronze. Tapos ano yung framing?
Specify nyo rin, ano? Bronze on UPVC o PVC frame. Lagyan natin framing, ha? Lagyan natin framing. Sample lang yan, ha? Framing. Ayan. Ilang piraso? Lagay nyo rin, ano? Let's say, dagdag nyo dito 3 fixed window. Okay, tapos ito, lagay nyo rin. Kung ito, anong klase ito? Awning. Lagay nyo dyan. Awning window. Kasi pwede rin fixed to. Specify nyo rin dito may awning window. Okay? So, yung roof, types of roof, ilalagay natin dun sa right side elevation. So, ito yung mga sample na ilalagay na specification pag gumagawa ng front elevation. As you can observe here, gumawa tayo ng another type of dimension break. Ano? Ginawa ko naman dito ay yung circle na maliit. So, pwede rin gamitin yan. Pero kung ano yung umpisa nyo na gamit na architectural thick na, no? The whole. Depende sa inyo, kayo naman ang gumagawa. Then, of course, panghuli, pag natapos na is the title. Lagay na ninyo ang title. Ano bang title nito? This is front elevation. Tama ba? Sulat na ninyo front elevation. Make sure na nasa gitna again. Ating front elevation. So next is the right side elevation. .60 ang line niya from floor. Ayan na, 0.60 yan. Ito ay fixed window. Ayan o, fixed window, tatlo. And then an example of awning, ito yung sinasabi kong awning window. Ayan o, awning siya, tatlo yan, tatlong span. Ayan, awning window. So, pag binukas yan, para may papasok na hangin, ventilation din siya. Sa baba, that is 0.60 rin. 0.60. Kaya pag tinignan ninyo sa malayo, ayan, tatlo siya. Okay? Sa corner, nandito tayo sa interior, sa loob ng ginagawang bahay. So, ayan siya. Ayan ang design ng may awning. Kaya tatlong linya siya. Okay? So, depende sa pagdi-design ninyo. This is only an example